So kayo po ba ay naghahanap ng isang property na along Barangay Road and then at the same time ay malapit po sa National Road? So ayan, panoorin nyo na po tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po to. So, good morning po sa ating mga viewers. Welcome po dito sa Greenfield Realty. And then, welcome po sa panibagong vlog natin for today. So, for today's video po, nandito po ako ngayon sa Buena Vista, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang property na may sukat na 2.8 hectares. And then, itong property na to, masasabi ko po sa pagpasok ko pa lang po dito sa may pinakaloob, na amazed na agad ako. So, napakaganda po ni property. Kaya wag niyong palampasin. Panoorin niyo po itong video namin for today. So, ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay nating ikutin, pasyalan, itong si 2.8 hectares dito po sa Buena Vista, Quezon. So, let's go! And dito na ako nagsimulang mag-vlog sa may pinakagitna ni property. Pero mamaya, lalabas naman po tayo. So, papakita ko rin naman po sa inyo yung pinaka-itsura nung harapan ni 2.8 hectares. Pero explain ko na rin din po, tayo po ay may frontage na maglalaro po sa nasa 70 meters. And then, kagandahan po nito, ito po ay nasa 50 meters lang po. Lalabas na po tayo ng pinaka-national road. And then, si 50 meters naman po, ang kagandahan po, cemented na po yung kalahati niya. So, kalahati na lang po yung iniintay nating masemento. So, napakaganda po 50 meters, paglabas natin, National Road na. So, san ka pa? Tapos, meron pa po tayong frontage dito sa may pinaka Barangay Road. Ayan. And then, kagandahan po nito, ang dami na po nating kapitbahay dito. So, pakita lang natin. Ayan, may mga bahay na po dyan. So, di masyadong makita. Pero mamaya lalabas naman tayo, pakita na lang natin. And then kasama po sa bentahan po itong kubo na to, kung saan sabi po ni Kuya, siya po ay magpapasukli na lang po ng nasa 30,000 kasi medyo okay pa naman po yung bahay. So kung halimbawang i-avail nyo po, pwede naman po yung ipa-renovate na lang yung ibang part. Pero nakita ko naman po medyo okay pa si house. So lakad tayo. Wow, ang ganda. Puno ng niyog. Meron po tayong kubo na pwedeng pagpahingahan dito sa area. Lakad pa rin tayo. Kasama na po itong bahay na to sa magiging bentahan po. Ayan, daming niyog. Ang niyog po natin ay maglalaro po sa nasa 400 akapuno. Pera pa po yung mga bagong tanim, katulad po niyan. Yan. So, hindi pa po yan kasama sa 400. And then, mapapansin po natin, yung ating mga niyog, medyo mga bata pa. So, marami pa po itong aanihin. Marami rin po ako napansin dito na mga puno ng guyabano, saging. Yan, mga guyabano to. Tayo. Ganda. So punong-puno po siya ng mga pananim dito. Meron po tayong mga mangga. Bali nagliban ako dito sa may pinakadulo ng property kung saan meron tayong mga nagbabataang niyog o yung mga bagong tanim. Ayan mga batang-bata pa. And then kung madidinig niyo po dun sa pinaka-video po natin, meron pong lumalagaslas na tubig. Meron pong pinakamaliit na sapa dyan kung saan yung pinaka-boundary niya to another property. So hindi na po sakop yung mga niyogan po na yan. Hindi lang ako masyadong makalapit. Medyo madamo at medyo madulas. Pero mamaya papakita ko po sa inyo yan kasi yung pinakasapa niya is umaagos din po dun sa may pinakaharapan ng property kung saan pumasok po kami and then kung saan meron nga po tayong frontage. So mamaya papakita ko naman po sa inyo. Bali parang ang nangyari po is bumaybay po siya. So papaganyan po yung sapa po padiretso po yan hanggang dun. So medyo mahaba yung flow ng tubig natin. Yung medyo mataas na part po na yan, hindi na po yan sakop. So yan na po, may mga bahay na dito.
And then dun sa pinagmulan natin kung saan pumasok tayo, dun sa may pinaka barangay road, mamaya papakita ko rin po sa inyo na marami na rin pong mga nakatayo mga tindahan doon. And so hindi ka na mapapangalaw dito sa property. And then kung halimbawa naman po kukuha po tayo ng source ng kuryente, so kagaya ng nasabi ko, tayo po ay may frontage sa barangay, so doon na lang po tayo magtatap ano. And then kompleto po ito ha, buhat sa signal ng phone, and then sa water, sa kuryente, ayan, wala ka nang hahanapin. So si property po ay hindi liblib. Kung tayo naman po ay papuntang bayan, sa town proper, meron po mga namamasadang mga tricycle dito, so hindi rin po tayo mahihirapan about dun sa transpo po natin. Ayan, lakad pa rin tayo. Ginaganahan akong mag-ikot dito sa may pinaka-property. Ang ganda kasi. So masasabi ko po kay property, quality po siya ha. Ang ganda. Dami niyang puno ng langka. Medyo maputik lang po dahil medyo nag-inulan dito sa Quezon ilang araw na. So dahan-dahan lang na lang po tayo ano. Oh, ang ganda. So si property po, i-describe ko po yung pinakatayo po ng pinakalupa niya. So buhat po dun sa road, pantayan po siya, siguro mga nasa 20 meters, and then the rest po is unti-unti ka na pong umaakyat. Pero napaka-gradual naman po ng pag-akyat natin kasi hindi mo siya nararamdaman na unti-unti kang umaakyat dito sa part na kinatatayuan ko po ano. So kagandahan po nito, hindi po nag-i-stack yung tubig. So kung halimbawa po nandun po yung pinaka-end po ng property natin, unti-unti naman po tayong bumababa. Yan, patungod po dun sa may pinaka-road natin. So pantayan naman po dito, ano. Lakad pa tayo. Kagandahan po ni property, pwedeng-pwede ka pong mag-alaga ng mga hayop dito. Good for investment. And then at the same time, kung sakali po, pwedeng-pwede na po na tayong magpatayo ng bahay dito. Bakasyonan. Ganda. So sulit na sulit po si property kung sakaling bibilin po natin. May mga hardwood pa. So hindi ko pa alam kung anong klaseng hardwood yan, pero parang tingin ko Nara. Yan, daming mga batang niyog. Tayo dito sa may isang kubo kung saan nakatira po si nanay yan, pero alam naman po niya na binibenta to, so wala naman po magiging problema. So napaalam naman ako, pasok tayo para makita natin yung garden niya. Ang ganda po ng garden niya. Makikipasok po na. Ay, ano po itong puno na ito? Pero kinakain po ba yan? Oo, kinakain po. Oh, may kalamansi. Ganda ng garden nyo ha. Ang daming tanim. Sa inyo po yung mga alagang manok na yan. Lalabas na tayo. Tinignan ko lang yung pinaka-garden nyo, Nay. Paano po kinakain to? Masarap po. Sige po, thank you po. Binisita ko lang yung mini garden nyo. Ang ganda. So, labas tayo. So, doon naman tayo pupunta sa may pinaka-road kung saan papakita ko po sa inyo yung pinaka-frontage niya. Ayan.
And then yung mga nagdadaang mga sasakyan, nakikita po natin. Yan, palabas na tayo ng pinaka-area, pero pakita ko muna po sa inyo, zoom natin. So dyan po sa kinakatayo ng aking mga kasama, yan po yung mga motor po namin na nakapark. So yan po yung pinaka-barangay road po natin, ano. And then magsisimula po ang ating frontage dito po sa bungad na to, and then mag-i-end po yan doon sa may pinaka-dulo. Doon po sa may pinaka-dulo na yon. So yan nga po ay maglalaro sa nasa 70 meters. And then masasakop po itong bahay na to sa magiging bentahan. So alam naman po nila na ibinebenta na po talaga si property. So okay naman po sa kanila na umalis. Yan. So marami talaga tayong mga kapitbahay dito. Yan, may bahay pa doon. Ang ganda ni property. So quality po ano. Yan po, kung sakali magustuhin nyo po itong si 2.8 hectares na nakalocate po dito sa Buena Vista, Quezon, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then, as always po, pakipindot din po ang ating notification bell para po updated po kayo sa ating mga properties na iba-vlog. And then, paki-like, paki-share, and subscribe na rin po ano. So, lagi po kayo manood ng aming vlog para po hindi nyo po mapalampas yung mga ina-upload po namin mga property na bukod po sa mura na, magaganda pa. Ayan. So, sa mga naghahanap ng properties na pagbaba ng sasakyan, ayan po, property na agad. And then, masasabi ko po ano, quality po talaga tong property na to. Ang ganda. So, 10 out of 10 po sa akin to. Ang ganda. And bago tayo tuluyang lumabas ng property, bali explain ko muna po ano about sa documents nitong property na to. Bali ito po ay TCT title, and then yung mga anak na lang po ang nagbebenta kasi patay na po si owner. Pero kagandahan po nitong property po na to, binisita na po namin or chinek na po namin yung documents nila. So okay naman po, and then kompleto na po ano, buhat sa sukat, extrajudicial. So meron na rin po silang certified true copy, bayad po ang kanilang mga amilyaran. Ayan, so wala na po tayong problemahin.